Ang kwento natin ngayong araw ay isang halimbawa na ang pagiging kriminal o ang paggawa ng krimen ay wala sa kasarian, edad, antas ng pamumuhay at lalong-lalo na pagdating sa estado ng buhay, may pinag-aralan man o wala at professional man o hindi. Nangyari ito sa tahimik na lugar ng Phillip Island sa Australia na matatagpuan malapit sa Melbourne noong summer ng 2018. Si Adrian Basham ay tubong Australia. Siya ay pinanganak noong 1973. Si Adrian ay pinalaki sa pamilya ng isang pulis. Ngunit kahit na pulis ang kanyang ama na si James Basham ay hindi niya ginustong maging isang pulis. Si Samantha Fraser ay pinanganak sa suburb ng Melbourne taong 1980 sa isang palakaibigan at mapagmahal na pamilya. Mga magulang na handang suportahan ang kanilang anak na babae sa anumang paraan. Nag-aral ng mabuti si Samantha at aktibong nakikibahagi sa sports at paulit-ulit na nakakatanggap ng mga parangal para sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ay nag-aral si Samantha sa isang prestihiyosong University of Faculty at kumuha ng kursong psychology. Sa kanyang pag-aaral ay ipinagpatuloy niya ang pagsali sa mga sports, particular na sa acrobatics, gymnastics at pagsasayaw na nagbigay daan sa kanya na maging leader ng cheerleading team. Matapos niya makapag-graduate sa kolehiyo ay nagtrabaho ito bilang psychotherapist sa isang malaking medical institution kung saan ay mabilis niyang nakuhang respeto at tiwala ng mga kasamahan niya at mga pasyente. Para talaga kay Samantha ang trabahong yon at gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa. Unang nagkakilala sina Samantha at Adrian noong 2005. Nagumpisa sa pagiging magkaibigan at hindi nagtagal ay naging sila. Ang mga taong nakakakilala sa dalawa ay hindi alam sa kung ano ang mga bagay na nakapag-konekta sa dalawa dahil sa magkasalungat sila sa lahat ng bagay. Si Samantha ay mabait at palakaibigan. Palagi siyang nakakahanap ng paraan sa anumang mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan. Si Adrian naman ay kabaligtaran. Malupit at bastos ito makipag-usap, mainitin ng ulo at parang laging galit. Ngunit sa kabila nito, matapos ang isang taon at kalahati nila maging magkasintahan, ay opisyal lang ginawang legal ng dalawa ang kanilang relasyon. Ang bagong kasal ay bumili ng bahay sa suburb ng Melbourne na malapit sa bahay ng mga magulang ni Samantha. Pagkatapos ay nakakuha ng trabaho si Adrian sa isang malaking company. At dahil sa kanyang trabaho ay madalas itong bumabiyahe at wala sa kanilang bahay. Si Adrian ay may kakaibang ugali at kinokontrol nito si Samantha at gustong siya ang laging nasusunod. At may kakaiba pa itong pag-uugali na nagpapahiwatig na mayroon siyang isang mental disorder. Halimbawa na dito ay gusto niya na ang lahat ng bagay ay palaging nasa tamang ayos. At ito ay nag-aalala hindi lamang sa kalinisan kundi pati na rin sa posisyon ng mga bagay. Katulad na lamang halimbawa ang pagkaayos ng libro sa bookshelves o ang mga toiletries sa kanilang bathroom. Anumang pagbabago sa mga ayos ng mga bagay ay maaring mag-trigger kaagad ng kanyang galit. Si Samantha bilang isang psychologist ay alam kung paano ayusin ang mga bagay-bagay at umaasa na sa kalaunan ay magbabagong kanyang asawa at maging mas kalmado at mahinahon ito. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 babae at 1 lalaki, sina Jemima, April at Rex. Ngunit kahit na mayroon na silang mga anak ay hindi nagbago ang pag-uugali ni Adrian. Noong 2014 ay sinakta ni Adrian si Samantha, ngunit nanatiling tahimik si Samantha. Hindi ito nag-report sa mga pulis at wala siyang sinabihan ng kahit sino sa nangyari, kahit na ang kanyang mga magulang. Alam ni Samantha na mangyayari ulit ang pananakit ni Adrian. Gayunpaman makalipas ang 1 taon ay sinaktan nga ulit siya ni Adrian. At sa pagkakataong yon ay nagdesisyon na si Samantha na yun na ang huli. Dagdag pa doon ang madalas na pag-init ng ulo at ang pagiging matikuloso sa mga bagay-bagay at ang pagkontrol sa lahat ng bagay hindi na kaya ni Samantha. Sumulat ito ng statement sa mga pulis at sinabi na sinaktan siya ng asawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang 3 anak at lumipas sa bahay ng kanyang mga magulang.
Spring ng 2017 ay opisyal nang nag-divorce si Adrian at Samantha. At sa utos ng korte ay mapupunta ang kanilang bahay kay Samantha at sa mga anak nito. Kaya di nagtagal ay bumalik silang mag-ina sa kanilang bahay. Gayunpaman ay walang plano si Adrian na iwanan ng kanyang ex-wife. Nagpatuloy ito sa paghahabol at ginawang miserable ang buhay ni Samantha. Nakaramdam si Samantha na hindi siya ligtas at palaging natatakot. Takot sa kanyang sariling buhay at sa buhay ng kanyang mga anak. Kumuha siya ng court injunction para pigilin ang dating asawa na lumapit sa kanila. Pero hindi nito napigilan si Adrian. Tumira siya sa malapit at ginawang lahat ng paraan upang inisin si Samantha. Ayon sa isang kaibigan ni Samantha ay nangako si Adrian na lalayo na sa kanyang dating asawa o sa lahat ng tao na mahal ni Samantha pati na rin sa mga bata. At ititigil na ang lantarang pagbabanta ng pisikal na karahasan laban kay Samantha. Ilang sandali pa bagong trahedya ay sinabi ni Adrian sa kanyang kaibigan na magbabayad si Samantha sa lahat ng ginawa niya. Ngunit hindi sineryoso ng kanyang kaibigan ang mga salitang yon. Nagpatuloy ang takot at tensyon kay Samantha. Kaya ang ginawa niya ay naglagay siya ng alarm system sa kanilang bahay. Naglagay ng mga bar sa kanyang mga bintana at naglagay ng mga surveillance camera sa labas ng kanyang bahay. Inamin niya na natatakot siya na baka pasukin ng dating asawa ang kanyang bahay at saktan siya at ang mga anak sa anumang paraan. Mga 1 taon pagkatapos ng kanilang divorce, nakaramdam si Samantha ng medyo kumalma ang dating asawa at medyo tumahimik. At pakiramdam niya na siya ay ligtas na. Nagkaroon ito ng bagong karelasyon at nagsimulang gumawa ng mga plano para sa isang bagong masayang buhay. Noong July 22, 2018 ay nag-celebrate ng kanyang birthday si Samantha, kasama ang mga kaibigan at ang kanyang bagong boyfriend na si Wayne. Napakasaya ni Samantha nung araw na yon. Bago ang kanyang birthday ay nag-propose ang kanyang boyfriend ng kasal sa kanya at plano nila na pagkatapos ng kanilang kasal ay magbabakasyon silang dalawa para makalimot sa mga problema at mag-enjoy. Kinabukasan matapos ang kanyang birthday ay hinatid ni Samantha ang kanilang mga anak sa paaralan. Pagkatapos ay nag-drive na ito papuntang trabaho. Habang nagmamaneho ay nakatanggap ito ng tawag mula sa isang kakilala. Nagbigay ito ng warning kay Samantha na nakita niya si Adrian sa kapitbahay. Nag-alala si Samantha tungkol dito ngunit nagpa siya na huwag magpanik pero mas lalo lang maging maingat. Nakatakdang harapin niya ang kanyang dating asawa sa korte para sa kaso ng domestic violence sa loob ng ilang linggo at takot siya na baka gumanti ito sa kanya para sa demanda. Ibinahagi ni Samantha ang kanyang mga alalahanin sa kanyang best friend sa isang pag-uusap sa telepono. Ngunit pinatatag ng kanyang kaibigan ang kanyang loob at sinabing huwag masyadong mag-alala. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay hindi na muling nakitang buhay pa si Samantha. Nung hindi nakapunta si Samantha sa paaralan nung araw na yon para sunduin ang kanyang mga anak, ay nagpa siya ang guro na nakakaalam sa sitwasyon ng kanilang pamilya na tumawag ng pulis. Agad na nagpunta sa kanilang bahay ang mga pulis upang suriin ang lahat. Nung tinignan nila ay parang wala namang kakaiba sa labas ng bahay nila Samantha at parang wala pa siya sa bahay. Ngunit nung nagtungo ng isang police officer sa gilid ng bahay kung saan ay nandoon ang kanilang garage, ay nakita nilang nakatali na ang leeg ni Samantha at kung titignan mo ay parang nagbigti ito. Basa ang kanyang buhok at nakatakip ito sa kanyang mukha. Ang suot niyang damit ay hindi yung damit na suot niya nung umalis ito sa kanilang bahay. At ang kanyang sapatos ay parehong nawawala. Halatang may ibang taong nakapasok sa garahe at gustong ipakita na si Samantha ay kusang nagpakamatay. Ngunit maraming mali sa nasabing crime scene. Una na doon ay nakitang mahaba ang tali na nakapulupot sa leeg ni Samantha at ang paa nito ay sumasayad sa sahig. Pagkatapos ay may malalang pasa ito sa kanyang mga mata at sa gilid ng noo. Ang kanyang buong katawan ay may mga gasgas at malalaking pasa. Bilang karagdagan sa pagtukoy ng forensic sa kanilang pagsusuri, na si Samantha ay may matinding pinsala sa ulo, kaya siya ay maaaring walang balay o patay na nang siya ay binitay. Nakita ring may mga dugo at epithelial particles sa ilalim ng kanyang kuko.
Ibig sabihin ay nakalmot pa ni Samantha ang taong pumatay sa kanya. Marami ding mga bakas ng dugo na hinugasan at maliliit na tumalsik sa sahig, dingding at sa katawan ng sasakyan sa garahe. May mga natagpuan ding dugo sa lubid. Gabi ng kaparehong araw ng tagpuan, si Samantha ay dumating si Adrian sa bahay ng kanyang ama sakay ng kanyang motorsiklo. Mukha siyang nag-aalala at may mga kalmot sa mukha. Nang tanungin ng kanyang ama ay hindi ito sumagot at tungkol sa mga gasgas ay pinaliwanag niya na siya ay nakalmot ng mga sanga ng puno habang nakasakay sa kanyang motor at walang helmet. Agad itong kumuha ng wet wipes at nagumpisang punasan ng kanyang motor at sinabing kinukuha niya lang ang mga naipong dumi ng motor. At bilang dating police officer ay malakas ang kutob ng kanyang ama na mayroong problema ang anak at hindi siya binigo ng kanyang instinct. Kinabukasan ay may dumating sa kanilang bahay ng mga detectives at nagtanong tungkol sa kanyang anak at sinabi sa kanya na si Adrian ang prime suspect sa pagpatay kay Samantha. Nung una ay sinabi ni James na hindi niya nakikita ang kanyang anak at nung umalis na ang mga pulis ay tinuruan pa ni James si Adrian kung ano mga dapat at hindi dapat isagot sa mga pulis. Tinuruan niya rin ito paano kumilos sa harap ng mga pulis para kung makulong man ito ay hindi ganon kabigat ang kanyang parusa. Sinunod ni Adrian ang payo ng kanyang ama at masunurin itong pumunta sa police station kasama ang kanyang abogado na kinuha ng kanyang ama para sa kanya. Noong umpisa ay hindi nag-cooperate si Adrian sa investigasyon. Wala siyang comment at hindi ito nagsasalita at hindi sinasagot ang mga tanong sa kanya. Gayunpaman ang mga nakuhang ebidensya ay sapat na. Ang mga bagong kalmot sa kanyang muka ay hindi nakaligtas sa atensyon ng mga investigador. Hinala nila na siya ay nakalmot ni Samantha sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Ang marka ng kanyang pawis ay natagpuan din sa lubid. At matapos ma-examine ang motor ni Adrian ay nakita rin ang mga bakas ng dugo ni Samantha. At ang dugoang blouse ni Samantha ay nakita sa basurahan sa labas ng bahay ng kanyang amang si James. Katunayan ay balak niyang itago ang blouse na yon ngunit wala ng oras. Nakita rin sa surveillance footage mula sa camera na inalagay ni Samantha sa labas ng kanilang bahay na may isang lalaki na palabas ng crime scene at nagmamadali nung araw mismo ng pagpatay. Bagaman nakatago ang kanyang mukha ng hood ay walang dudang si Adrian ang nasabing lalaki. Ang mga detalye ng huling araw ng buhay ni Samantha ay unti-unti na naging malinaw at sa mga lumalabas na ebidensya ay nagpapakita na rin na kung paano kabrutal ang ginawa sa kanya. Habang walang tao sa bahay nila Samantha ay sinira ni Adrian ang lock ng garage door at pumasok. Nagantay ito ng ilang oras bago umuwi si Samantha. Noong pumasok na si Samantha sa garage ay agad itong inatake ni Adrian bago pa ito makalabas ng kanyang sasakyan. Nanlaban pa si Samantha dahil nga dun sa mga kalmot na nakita sa mukha ni Adrian. Pinagsusuntok niya si Samantha hanggang sa mawalan ito ng malay. Agad niyang hinubad ang dugoang blouse ni Samantha at pinalitan ito ng itim na t-shirt na nakuha niya rin mula sa bahay. Pagkatapos ay binasa niya ang ulo ni Samantha ng tubig para mawala ang dugo sa bland na buhok ni Samantha. Pagkatapos ay inilagay ni Adrian ang lubid sa leeg ni Samantha at ibinita ito sa garage door. At para masigurado ay naglagay pa ito ng step ladder sa sahig malapit sa katawan ni Samantha. Ngunit ang haba ng lubid ay hindi niya na nakalkula. Nilinis ni Adrian ang mga dugo, ngunit sa pagmamadali ay hindi niya na nalinis ang mga maliliit na mga tumalsik. Noong napagtanto ni Adrian na walang punto ang kanyang pananahimik dahil nga lahat ng ebidensya ay nagtuturo na siya ang pumatay, ay nagbago ito ng taktika. Ayon kay Adrian ay nasa bahay nga siya nila Samantha nung araw na yon, ngunit gusto niya lang daw makausap ang dating asawa at gusto niyang iurong ni Samantha ang kaso sa kanya na domestic violence. Ayon sa kanya ay hindi naging maganda ang kanilang pag-uusap kaya nasuntok niya si Samantha at saka umalis at buhay pa daw si Samantha. Ayon sa abogado ni Adrian, ang kanyang kliyente ay guilty lamang sa kasong pananakit. At pagkatapos noon ayon sa kanilang opinyon ay nagpakamatay si Samantha. Ayon sa pamilya ni Samantha ay malabo itong magpakamatay dahil sa ayaw niyang iwanan ang mga anak.
At bukod pa doon ay malapit na itong ikasal ulit at marami pa itong plano sa kanyang buhay. Ang paglilitis sa pagpatay hindi naganap hanggang sa katapusan ng 2022. Dumalo sa paglilitis ang dalawang nakakatandang anak nila Adrian at Samantha. Nakinon din na ang kanilang ama at humingi ng patas na parusa para sa kanya. Hindi dumalong bunsong anak dahil sa ayaw nitong matroma at takot na takot ito sa kanyang ama. Ayon sa defense team ni Adrian ay inosente ito, ngunit sa nakita ng judge na nagantay ito ng ilang oras bago dumating si Samantha at naghanda pa ng mga gagamiting bagay para sa pagpatay at sinubukan pang itago ang mga ebidensya. Ang final verdict sa kaso ay inanunsyo noong February 2023. Napatunayang guilty si Adrian sa kasong premeditated murder at sinentensya nito ng life sentence at posibleng parol matapos lamang ang 30 years. Kasalukuyang nasa pangangalaga naman ng mga magulang ni Samantha ang kanilang 3 anak.